Hello guys, this is Blackman Moto again. Welcome back sa another video. So, ngayon kasama natin ang isa sa mga 160 scooter ni Bristol, ang Invictus 160. And at the same time ay ang Yamaha Aerox 155. Ito yung nakikita natin na almost same sila ng looks, no? So, alamin natin ngayon ano ba yung pinagkaiba ng itong dalawa, ano ba yung pagkakaparehan nilang dalawa. So, as you can see, parehas aggressive yung datingan nila, no? Then of course same, may visor sila. So ganito po yung look sila kapag nasa harapan. Ito pong Aerox natin is kulay black yung dala natin, ano? Ito yung standard version, last year to binili. Then ito po yung ating Invictus. So sukat ng gulong sa unahan, tayo po ay sa Aerox is naka 110/80/14. Tubeless din po yung kanyang gulong. Then ang kanya pong braking system, tayo po yung naka-disc brake. At of course, telescopic fork suspension. Ang kanya pong mga ilaw, LED. Ano yung kanya pong turn signals, yan po yung naka-valve type pa din. Yung kay Invictus 160 naman po, pagdating ng sukat ng gulong sa unahan is 180/14. So medyo malaki yung sukat ng gulong ng Aerox. Then pagdating po sa kanyang suspension, same lang naman sila na naka-telescopic fork suspension. Braking system, doon po sila nagkaiba. Though pala silang disc brake, kaya lang ito pong si Invictus 160, siya po ay naka-ABS na. So, and then ang kanya po mga ilaw, headlight, yan po lahat ay LED, maging ang kanyang turn signals. Tingnan po natin yung mga ilaw nila, no? Pailawin natin. Ito pong si Aerox 155, once na inopen natin yung ignition niya, yung kanya pong daytime running light is automatic na bubuhay. At ito naman pong si Invictus 160, may sarili po siyang switch. So meaning hindi agad mabubuhay yung kanyang ilaw pag inopen natin ignition, kailangan pa natin i-switch. So yan po yung kanyang daytime running light, na lahat po yan ay LED. So yan po yung front design nila, no? Aggressive din. So aggressive din. So kayo lang po mamili kung alin ang gusto nyo dito sa dalawang to. At sa bandang likod naman, silipin po natin yung kanyang likuran, no? Sukat ng gulong ni Bristol Invictus 160 sa likod is 120/70/14. Yung kanya pong sukat ng gulong, CST, yung stock tire na ginamit dyan. At ang kanya pong suspension, tayo po ay naka dual shock suspension, ano, na adjustable, na may canister. Then at the same time, pagdating po sa braking system, tayo po ay naka disc brake sa likod. At siya po ay may ABS. So kagandahan, dual channel ABS itong si Invictus 160. At kay Aerox 155 naman po, sukat ng gulong sa likod is 140/70/14. Ang braking system niya, siya po ay naka drum brake at wala po siyang ABS. So pagdating po sa braking system ay nagkakatalo yung dalawa, no? Ito pong si Aerox na standard version, wala siyang ABS. At ito naman po si Invictus ay naka ABS po yan, una at likod. Silipin naman po natin yung kaila pong underseat compartment. Underseat compartment. Ito po si Invictus ay ito po yung kanyang underseat compartment. Hindi lang kasya dito yung full face helmet, no? Medyo mababaw kasi, as you can see, mababaw yung kanyang compartment. Though may mga gamit naman tayong pwedeng ilagay. Dami din naman. At ang button po niyan ng kanya pong underseat compartment, katabi po ng ating ignition. Yung fuel and then seat, katabi po ng kanyang ignition. At ito man pong si Aerox 155, same din lang naman, ano? Same din lang naman, katabi po ng kanyang ignition, yung kanya pong button ng seat. Si Aerox 155, medyo malaki yung kanya pong underseat compartment. Malalim, kasya po yung full face helmet dyan. Kasya. At madami talaga tayong pwedeng ilagay dito. At ito po ay naka motorcycle Y-Connect na, no? Or Y-Connect ang tawag po dyan ni Yamaha. So yan po yung nagkaiba. Medyo maliit si Invictus, si Aerox po may kalakihan yung kanyang underseat compartment. At pagdating naman po sa kanyang fuel capacity, ito pong si Aerox 155 ay same lang po sila nasa harapan ng ating rider, yung kaila pong tanke, ano. Ito po ay may capacity na 5.5 liters. Ito si Aerox 155. Samantalang si Invictus 160 naman po ay may kalakihan yung kanya pong tangke na 10.7 liters yung capacity. Almost double yung size ng tangke ni Invictus
160. At pagdating po sa kailang meter panel, so silipin po natin ang meter panel ni Aerox 155. Siya po ay naka-digital lahat ang kanyang meter panel. I-on po natin yung ating ignition. Ignition nga pala ni Aerox 155, still naka-mechanical key pa din. So may available naman pong keyless na version at may available din na ABS version, kaya lang harapan lang po yung ABS. So ito po ang kanyang meter panel. Digital, makikita po natin yung time, speed, odometer, then yung ating fuel gauge, makikita po natin sa kanyang meter panel. At sa left portion, mga button, may passing light din itong si Aerox 155. High and low beam button, yung ating busina. Sa right portion, yung ating pong switch ng ilaw, nandito din po. At yung pong ating starting system. Yan po yung kay Aerox 155. Then, itong si Invictus 160, naka-digital na rin po ang kanyang meter panel. So, open din po natin kung ano po makikita natin dito sa kanyang meter panel. Yan. Almost same sila ng meter panel ni Aerox 155. Pagdating doon sa design, halos same na same, walang pinagkaiba. So, dito lang po kay Invictus, of course, may passing light din tayo. Wala siyang hazard, both wala silang hazard. Nadagdag lang kay Invictus, tayo po ay may TCS button, since naka TCS na din po ito. Added safety features. And then sa right portion, tayo po ay may idling system na wala kay Aerox 155 na standard. May idling system, nakakatulong yan upang masave yung battery life natin. Automatic, within 4 seconds, 5 seconds, mamatay yung makina once na tumigil po tayo sa may traffic. So yan po yung purpose ng kanyang idling system. Then may switch po tayo ng ilaw sarili. Yan po ang kailan po mga features. Yung makikita sa meter panel, ganun din, fuel gauge, time, RPM, speedometer, odometer. Then may set button din po tayo. Pagdating po sa kailang taillight, yan po itong si Invictus is naka LED lahat yan. Then ito pong si Aerox 155 ay naka bulb type pa rin po yung kanyang turn signals, though LED din po yung kanyang taillight. At pwede po sa kailang seat height, ito pong si Aerox 155 is may 790mm na seat height. At ito pong si Invictus is 740mm. Ground clearance 135mm. Kay Aerox 155 po is 145mm. Medyo may kataasan itong si Aerox 155. Then napakita rin po natin yung kailang pong brake lever. Ito pong si Invictus sa left portion, wala siyang lock, wala siyang lock. Ito pong si Aerox 155, may lock po yung kanyang brake lever. So pagdating po sa kailang power, ito pong si Aerox 155 is nagbibigay ng 15.1 HP at 8,500 RPM and maximum torque of 13.8 Nm of torque at 6,500 RPM. Si Invictus 160, ito po ay may 11.8 kW at 8,500 RPM at may 14.7 Nm of torque at 6,500 RPM. Medyo may kalakasan ang makina ni Invictus 160. So sakyan ko po ang unit, pakita ko po sa inyo yung kala pong seat height. Ito po yung ating riding position dito. Parehas po silang upright position. So abot pa din yung paa natin, abot pa din. Then si Invictus ay ito, friendly to. Ang seat height niya kasi 740mm. Ngayon, lapat na lapat tayo. Think kung mga 5'2 o 5'3 yung height, abot na abot pa din yung unit. Para silang may side pockets. Itong si Invictus may side pockets dito, may kababawan nga lang. Then USB charging ready na din. At ito pong si Aerox 155, may may side pockets din tayo. Kaya lang hindi pa siya USB ready at may kababawan din. So, yan po yung comparison natin dito sa dalawang to. Almost same yung looks nila. Pag dito po kayo sa pwesto ko, titingnan natin, almost same talaga yung looks nila, nagkakatalo lang talaga sa safety features kasi advanced itong si Invictus 160. So alright, mag-comment na lang po kayo dyan sa ating comment section kung ano po masasabi nyo kay Invictus 160, kung worth ito buy ngayon 2025 at kay Aerox 155 ni Yamaha. So at the end of the day, of course, decision nyo pa rin ang masusunod. So again, this is Blackman Moto. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Mag-ingat po tayo palagi. Ride safe and peace out.